Welcome to the Chain Bridge, guys! One of the largest and most important squares dito sa Budapest. Na-expect dito? Mga mamahaling brands. Wine na iniinom natin sa Georgia. Dito, kumain tayo dito kahapon. Tignan nyo, ang mahal sa mga touristy place. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, andito pa rin po tayo sa Budapest. And today is our second full day here. And tayo po ay pupunta ngayon sa mga hindi natin napuntahan kahapon. Na ang nasa itinerary natin is number 1, syempre, ang Hero Square, ang Opera House, ang St. Stephen's Basilica, which is kaya tayo babalik doon because of the Christmas market. And pupunta din tayo sa Hungarian Parliament Building, sa Chain Bridge, and also sa Central Market Hall. And nilook forward ko din na mangyari dito sa vlog natin na to ay tikman ang sikat nilang food na langos. So, isa siyang parang pizza na itsura, pero bread siya. I mean, bread din naman yung pizza, yung pinaka ano nun, diba? Basta yun po. And, ima-maximize natin ngayon ang ating biniling 72-hour na transport pass kasi bumili po tayo sa Budapest Go. If ever kung kayo po yung magko-commute dito sa Budapest, pwede nyo pong bilhin yon sa mismong application nila. So, ilalagay ko dito yung logo ng Budapest Go. Color violet siya, ganyan. So, yun po. And now, sumakay tayo for the first time sa kanilang metro. Ayan guys, ito yung Keleti, Budapest Keleti. So, ito yung ano nila, tawag doon, parang masasabi natin na central transportation hub para sa mga intercity and intercountry na mga biyahe. So, if ever kung galing kayo ng Vienna, dyan yung Bagsak, ganyan. Dyan tayo kahapon dumating. So, let's go na. Dito po ang metro sa baba na to. Baba tayo dyan. Also, ito yung hotel natin ng Intercity Hotel. Alam nyo po, ang nagustuhan ko dyan is napakalapit sa mga train station, which is convenient siya lalo na kung palipat-lipat kayo ng bansa. Actually, alam nyo, natutuwa ako sa weather ngayon because of may araw siya. At clear ang clouds. Kasi kahapon medyo gloomy at maulan yung vibe. Parang ganun. Dito actually yung train. So, Keleti Pályaudvar station ng ating sasakyan. Sa line number 2 tayo or sa color red. First time natin actually sumakay sa metro nga nila, diba? So, medyo mangangapa tayo ngayon. And tingnan nyo. Parang may lasing. Parang may lasing. Kita nyo? Guys, ang panghi. Panghi. Like literally. Super. Sinasabi ko to sa inyo para meron kayong tawag doon, yung ma-manage yung expectations nyo. Ayun siya, oh. Diba? Ayun yung train sa baba. Ito itsura ng application natin, Budapest Go. So yung ticket natin, pakita natin kasi ayan siya. 72-hour Budapest travel card. Here we go, Keleti Pályaudvar. Then guys, kung ayaw niya sa mismo application, pwede kayo bumili dito sa ticket machine. Ayun siya. Doon nagkukumpulan kasi sila. Oh, so dito kapag please validate your ticket here. Scan ba to? Ayan, full fare. Yung mga ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng laging may ganyan? No? Ito. Ba tayo here. Grabe naman to, para naman tayo mahuhulog dito. Tingnan nyo guys sa hawak ko, oh. Hala. Hindi nyo lang nakita yung reaction ko kanina kasi off-cam. Grabe guys, yung kapit ko, legit, promise. Ewan ko, guys, for sure, sa mga nakapunta na sa Europe, makikita nyo, nakakatakot. Masyado siyang steep. Ito, so, saan ba tayo? Wait lang ha, check ko muna. So, dito tayo sa side na to. Ang pag-check guys, check nyo lang yan. Ayun yung mga side mo saan. Dito tayo eh. Ba't may X? Ba't may X na sa Differenter? So, sa Astoria na lang tayo, I think. Ba't may X, no? Actually, I don't know why. Or kung hindi dyan dito, check natin sa Google Maps. Kasi dito dapat sa Differenter. So, kung hindi pwede dyan, saan mas magandang bumaba? Layo naman ng next. Kusut Lahoster, layo. So, i-figure out na lang natin. Medyo confusing yung part na yun, actually. So, guys, yung train. Pasok tayo. Medyo walang tao, ah. It's so nice. So, guys, may stop siya dito. Ito yung station na pupuntahan natin. So, ang tawag pala dyan is Differenter. O, diba? Yun ang kanilang pronunciation dyan. In fairness, okay naman yung kanilang metro, guys. Pero grabe lang ang bilis. Tapos tignan nyo kung gaano katataas. Oh! Ang taas na tatakot ako talaga. Like, literal
nila lagi ako nakahawak na ganito. Eh tayo pa naman, tayo pa naman yung may fear of heights, di ba? So isipin nyo, isang mali lang kung kinala, bigla lang tayong maitulak, bigla na tayong mahuhulog dito sa side na to. Ay napakataas oh. Ang steep pa niya. Hindi pa yung parang sa atin sa Pilipinas sa parang medyo, gets niyo yung point ko? Ang hirap i-explain. Tagal. Guys, parang ayoko na mag-metro. Magbas na lang tayo sa mga susunod. Natatakot talaga ako. Ang tataas talaga, oh. Ang tataas. Para ako nanginginig, ganong level, oh. May lang akong hawak ng ganito sa metro. Like, literally. Di ba, sana kung ganito lang? Parang ganito lang ka-cute, no? Alam nyo, guys, walang halong joke time. Nagustuhan ko yung chimney cake nila. Umulit ulit tayo bago tayo umalis dito sa Budapest. Welcome to Budapest again! Our first order of business is to eat langos. In fairness, ang ganda ng Budapest sa bright day. Yan, mga postcards. Alam nyo, parang gusto ko i-try natin yung ano guys, yung pag-i-scooter dito. Sa pagbabay, kaya lang ang bibilis na masakyan dito, baka bigla tayong mabangga. Diyos ko, magamit pa natin travel joy natin agad. Well, kailangan ko matok. So if ever nga pala, kung bibili kayo ng travel insurance, ilalagay ko yung link sa ibaba if ever you want to book one. Para just in case, is a must talaga kapag magta-travel kayo. Kasi hindi natin alam kung ano mga possible na mangyari, di ba? Para lahat ay covered. Dito guys sa area na to, mag-ikot-ikot lang kayo sa paligid ng St. Stephen's. Napakadaming bilihan ng mga souvenirs. Magsasawa kayo. Like literally. Ito yung lane for scooters saka bike. Pero kahit na. Sana, yes. I told you guys. 11 o'clock kasi sila nagbubukas. Pero syempre, yung pinaka-peak is around evening time. Kasi dama mo talaga yung presensya ng Pasko paggabi lalo because of the Christmas lights. Ayan o. Ito yung mga tinda dito guys. Pwede kang bumili ng ganyan o. Hungarian flatbread. Ganyan. Ito, ganyan yung mga tinda nila dito. Oh, mga Hungarian grill burger. Hello. I'm just taking a video. Thank you. Ayan. May price. Oh, yeah, lag. Ayan. 8 euros yun. Tapos yan. 7.50 euros yung ganun. Thank you. Bye-bye. Ito naman, candies. Macarons, guys, oh. So, 9 pieces is 12,000 forint. Oh, atake. Meron ditong Arabica, coffee. Atake sila dyan. Magkano yung coffee? Walang price eh. Meron. Yung espresso macchiato nila is 1,250 forint. Dito tayo bumili kahapon. Kagabi ng chimney cake. Okay siya guys, pero wala siyang pistachio. Okay siya. The flavor is good. Chicken paprika siya yung kinain natin sa Matthias Church. Cabbage with pork ribs, this one naman. So nakain na natin tong Hungarian food na to. Also this one, ito na lang hindi natin nakakain. Itong goulash and also itong cabbage with pork ribs. Wala kasi silang price kaya hindi ko sa inyo maipakita eh. Meron din dito mga soap. Actually may nag-comment sa atin sa Facebook post na dapat daw bumili tayo sa Hallstatt dahil yung organic soap doon maganda. Kaya lang di tayo nakabili. Ito pretzel. Ayan guys, so meron din sila ditong tindang, hindi ko alam actually kung ano. Rohani. 6,500 forint. Hello! Hi! Yan. I'm just taking a video. 10 euros. Yung honey with lavender. Hot honey with chili. 10 euros. Yan. Thank you! Ito siya. Ito naman dito. Mga Christmas stuff. Yan. Look. 1,500 forint. Ito 2,000 forint. 3,800. Ito guys. Hindi ko alam kung ano yan actually. Ano yan? Hindi ko alam actually guys eh. Sorry ah. Pero parang sweets naman siya. Ito, ano to? Parang mga ganito. I think? Or, okay. Gets. Ganito nga. Ayan, yung mga nasa loob. Yan. Hello! Yan. Dito ako guys kay ate na-amaze. Tingnan nyo, kakulay nung mga tinda niya yung suot niya. Yan. Wow. Hello! Tingnan nyo, mga lavender products if ever you want. So ito, body lotion, 2,690 forint. Mga soap, 2,250 forint. Ayan, mga drinks, meron din siya. Ito naman, mga woodworks naman dito. 15,000 forint. Ito, 10 euros. Pangkulma. Dito, kumain tayo dito kahapon. Okay siya.
So, ito yung mga langgos na presyo. Yan, iba-iba. So, itong Nutella guys is 3.8 ang presyo. So, sweet siya. Ito, halo-halo yung lasa nito for sure. 4.9 foreign naman to. Ito naman, cheese, sour cream, bacon, 4.5 foreign. Ano to? Sauce? Ito naman yung kahapon na in-order natin. Dito tayo bumili. 4.5 foreign yung Philly cheesesteak. Ganyan siya. Pulled pork, 7,100 foreign, I think. Ito, pulled beef, 7,500. Ito, 3,800. Naman tong breaded chicken fillet. Chicken burger is 4.9. Ayan. Yeah. Thank you. Sausage. Ayan. Dito din may hot chocolate actually. Magkano kaya yung mga drinks nila, no? Ito, meron dito namang mga apple strudel. So, 1,900 foreign nakalagay. Ayun na yung St. Stephen's Basilica. Ito yung mga food. Again, no cash, only card sila. Yun ang atake nila dito. Ito, oh. Mga mulled wine, mga tea, hot apple juice. Grabe, may hot apple juice, no? Ito naman, mga Nutella products. So, churros with Nutella. Pause nyo na lang guys para makita nyo. 3,500 foreign. Pancake with Nutella, 3,200. Feeling ko nga sponsor nila yung Nutella eh. Alam nyo, gustong gusto ko dito sa side na to kasi naaamoy natin to guys. Alam niyo yung amoy ng kahoy na ganyan na parang nasa probinsya. Ganun ang gusto ko eh, na naaamoy. Ito may langgos din dito. Ayan, salmon na langgos. 7,250 siya. Grabe, nakaka-overwhelm yung mga ano nila dito. Yung mga toppings. Chicken langgos is 4,900 foreign. Ito naman, iba't ibang products na may iba't ibang flavor. Actually guys, hindi ko maano. Ano yun? Eggy cigar? Yun yung nakalagay eh. So yan. Tanungan natin. Is this cookies or truffle? Okay. Thank you. Hindi ko siya naintindihan guys. Ayan yung itsura. To be honest guys, nagsisimula pa nga lang yun sila. Pero ang ganda na ng vibe. What if pagka nagpunta kayo dito, pagka peak Christmas time, no? Saya siguro nun. Ito yung mga chocolate, classic red na drink. 1,500 foreign. Ayan. Very hungry. Ano to? Beef stew something. 3,940 foreign. Grabe, alam nyo, ang sasarap tignan. Kaya lang, nakaka-high blood yan for sure. Ito, classic sausage, 5,700 foreign. Ito, premium sausage, 6,750 foreign. Ito. Ay, may chimney cake din dito. Cool. 4,500 ang chimney cake dito. Mas mura doon sa binila natin, guys, kagabi. Meron din silang mga accessories dito na binebenta. Itong hikaw, 3,800 foreign. Ito naman mga pangsabit sa Christmas tree, 950 foreign. Ito din, mga food nila. Grabe guys, hindi natin kayang pagkasyahin lahat na itry lahat yan, ano? Pero mamili lang tayo. I'm thinking kung goulash ang itatry natin or kung ano pa man. Tingnan nyo, meron din silang... Akala ko real. Hindi pala real na bulaklak. Ito, meron naman palang chimney cake dito. Magkano naman dito? Ay, medyo mahal dito guys. Medyo mahal dito. Merong mura. 3,900. Ito, meron silang hot chocolate, bombardino. What's bombardino? Actually guys, super iba-iba yung mga tinda nila dito. But basically, mga pagkain, mga Christmas products, mga ganun yung mga binibenta lang naman nila. Dito tayo guys mag-check. May nakita kasi ko ditong langgos na bilihan talaga. Yun yung specialty nila. Diyan tayo kasi parang feeling ko sila ang expert talaga dyan. Actually, aside from that, meron din dito na chimney cake shop. Ay, mas mura! Oh my God! Guys, mas mura. 2,500 lang dito. Hala, dito na lang tayo bumili. Mas mura siya here. Ito, maglanggos tayo. Ayan. So, ito yung price niya. Sour cream and cheese yung gusto ko i-try natin eh. 3,200. Okay, let's go in and try it. Yan. Ito guys, yung menu nila dito. So, tinanong ko kung ano yung bestseller nila. Budapest bacon daw. So, 3,900 foreign yun. Actually, plus, konti lang naman yun sa
o-orderin dapat natin. Nalagdagan lang siya ng bacon cubes and red onion. And also, bumili tayo ng water kasi guys, nawala yung lalagyanan natin ng tubig. Nakakainis. Bali, in total guys, ang babayaran natin is 4,700. I mean, binayaran na pala natin 4,700 for rent. Okay, ito na guys ang ating order. So, ito siya. This one yung langgos na order natin. And meron siyang red onions, bacon cubes, cheese, and sour cream. So, it's giving parang pizza yung atake niya. So, meron silang pag ganito. Pag ganito, if ever, para hindi messing kainin. So, okay. First bite. Yung texture niya guys, mas malambot kesa sa pizza. Actually, malambot lang pala siya. Masyadong grabe yung force na binigay nating una. Unang tikim ng langgos. Ba nating mabuti. Uhusgahan natin. Ay. Parang malambot masyado. Hindi niya kayang tumayo sa sarili niya mga paa. Paa! Ito. Sarap. Ang sarap. Gusto ko siya. Guys, nagustuhan ko. Pero kamay na nga lang natin. Nagustuhan ko. Nag-process lang ako nung una pero type ko siya. Kung hindi kayo mahilig sa cheese, wag ito yung orderin nyo. Pero kung mahilig kayo ito. Kasi guys, mahilig tayo sa cheese. Alam niyo yan. Kaya nagustuhan natin siya. Gusto ko siya. Guys, ang sarap niya. So, ito na ang ating comment. Super lambot na parang pizza dough, yung pinaka-dough. So, yung lambot niya parang 5 times level pa sa normal na pizza. Yung size okay. Yung presyo parang for me okay na din siya. For the tourists and for Europe. Tapos, ang sarap guys ng mixture nung onion na medyo parang, di ba may something na lasa onion na parang aftertaste. Tapos, medyo maalat yung bacon. Then, yung cheese medyo onting salty. Tapos, yung cream cheese yung nagbabalance sa kanya. Guys, we're done eating na yung langgos. And alam nyo, isa siya sa nagustuhan natin overall sa entire travel history natin na local food. So, ang tumatak sa utak ko kasi kapag iniisip ko kung anong local food na nagustuhan mo so far, ang lagi kong sinasabi is khachapuri sa Georgia. Tapos, pwede ko nang isama din tong langgos sa Hungary. Ang sarap niya, promise. Though, hindi siya yung super sarap kasi subjective parang feeling ko kasi baka mamaya hindi nyo naman type yung super cheesy na level, ganyan. So, try nyo pa rin. Kayo na lang bahala kung anong toppings yung bibili nyo, okay? Kaya hindi ko siya masabi na Ivan DG approved kasi baka mamaya kapag sinabi kong ganun, mag-expect lahat. Hindi naman lahat mahilig sa cheese, okay? So, yun guys, try nyo na lang dito. Sa St. Stephen's Basilica, ito yung shop, langgos and beer. So, di ba bumili tayo ng water? Andito yung water natin. And now, samantalahin natin yung chance na meron ditong hot chocolate sa Christmas market. Then after nun, umikot na tayo sa mga ibang parte muna ng Budapest. Dito tayo bumili ng hot chocolate. Ayan. Magkano kaya? Check nga natin. Hot chocolate. Traditional Milanese. Ayan, hot chocolate. May milk, white, and dark chocolate? Okay. One hot chocolate? White, dark, or milk? What's better between milk or white? So guys, pwede kayo mamili kung milk, white, or dark. Tapos, tinanong ko ano yung bestseller. Milk daw yung mas better, okay? And also, pwedeng magbayad ng card dito. Card yung pambayad natin. Card payment is okay, right? Sorry? Card payment? Yes. Thank you so much. Ayan, guys. Yay! Just a moment. Okay. Pay there. Oh. Okay. Okay now? Yeah. Ayan, guys. Oh! And there is good. Is that always or just a freebie? Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Have a nice day. Same to you. And guys, ang ating drinks. Actually, meron silang pag ganito, pakutsara. So, kutsarahin muna natin siya. Di tayo alis dito ng Hungary hanggat hindi tayo nakakatikim ng mulled wine. Ito muna tayo ngayong morning. Sarap. Sarap. Teka, magkano mabiniharan natin? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko kung magkano, guys. Basta,
ang bumawas sa GCash card natin is 451 pesos. Also, ito. Kainin natin ganun. Gingerbread. Dapat ba yung ganito hinahalo or titikman siya ng ganyan talaga? Teka, kainin pa natin kalahati na whipped cream, tapos haluin na natin. Yan, haluin na natin. Sarap siya. Tapos thick, oh. Thick yung hot chocolate niya, hindi yung parang malabnaw. Naglalakad tayo ngayon, guys, papunta dun sa Parliament Building. Yung pinakita natin sa inyo doon sa previous vlog nung nasa Danube River cruise tayo. And, hawak-hawak ko pa rin siya. Hindi ko maubos-ubos. Kasi super thick. Super thick talaga ng formulation niya. Ayun, tignan nyo. Hindi siya gaanong matamis, pero mas nasasarapan ko yung formulation nung karet sa Paris, France. So, kung pagkukumparahin ko, number 1 pa rin yung karet. Tapos, ito naman yung number 2. Though, kung mahilig kayo sa hindi gaano matamis, ito po yung number 1 dapat, if ever. Ito na, guys! Ang Parliament Building dito sa Hungary. Super walking distance lang siya from the St. Stephen's Basilica. Itong Parliament Building, guys, nagsimula itong gawin noong 1885 and natapos siya noong 1904. At kung papansin niyo guys, yung design niya ay mainly Neo-Gothic. And merong Renaissance Revival and Baroque elements kayong makikita. Mako-consider din siya actually na one of the largest parliament buildings sa buong Europa. Actually, hindi lang buong Europa, buong mundo. Actually, sa super dami yan, guys. Nakikita nyo, bintana pa lang, meron yung 691 rooms. Kasama na dun yung mga opisina, yung mga halls, yung mga chambers, and also yung mga staircases. Hindi kasi tayo makakapasok sa loob. Pero yung loob nito, meron niyang decoration sa loob na halos 40 kilos yung bigat. Ganon kadami, guys. Nakaupo lang ngayon tayo, guys, dito. Nagpi-people watch lang tayo. Naglaan lang tayo ng 30 minutes muna habang umupo dito, titigan lang tong Parliament Building, inhale, exhale, ganyan. Actually, guys, alam nyo, kung i-rate natin yung ang ganda iba-iba yung ganda ng Holy Trinity for me ng Central Europe. Kasi parang for me, ang Holy Trinity is Czech Republic, Hungary, and also Austria. Iba-iba yung ganda niya. Nagagandahan ko guys yung Prague, pero maganda din kasi yung dalawa, which is ito, tapos yung yung Austria. Yung Austria naman, nagagandahan ko, iba yung atake ng Hallstatt, iba yung atake ng Salzburg, at iba yung atake ng Vienna. Kaya hindi ko tuloy i-rank 1, 2, 3. Ngayon guys, sasakay naman tayo ng tram. Mag-aabang tayo dito ng papadating. And again, sakop yan doon sa 72-hour travel card na in-avail natin sa Budapest Go app. Ay, ayan, sakto! Ayan! Ay, paano ba? Dito ba? Ay. Dapat pala i-click. Sabi ko, bakit hindi siya bumubukas? Dapat pala i-click yung green na gano'n. Ganun siya. Ayan. Bye-bye, Parliament Building. Maluwag yung tram nila dito Tapos naka-heater, naka-on siya. Wait. Dito tayo sa Chain Bridge bababa. Ano pangalan ng ng station? Dito tayo bababa. Okay. Dito tayo. Ito na guys, yung Chain Bridge. Alam nyo guys, for some reason, dito sa Hungary or sa Budapest, medyo hindi nag-work properly yung Google Maps. So dito ang ginagamit natin, kundi Google Maps is City Mapper. Pwede kayo mag-install ng City Mapper, maganda din siya and reliable. Application din yun. Ano tayo dyan? Para ma-experience natin dumaan dyan sa City Bridge tuloy, Chain Bridge. Alam nyo guys, share ko lang sa inyo, dito sa lahat ng pagta-travel thing na to, pumiyok, narinig nyo ba? Ang pinaka-gusto ko, or pinaka-pangarap natin guys na mapuntahan, na bridge, yun talaga nasa top of the line na listahan, isang Brooklyn Bridge sa New York, sa Amerika. Yun ang talagang pangarap ko guys, na maipakita din sa inyo. Yung dadaan tayo dyan, ganyan. Pero ngayon dito muna tayo sa mini version. Tao. Look! Welcome to the Chain Bridge, guys! So, itong guys bridge na to, ito yung oldest permanent bridge across the Danube River. Nagbukas siya. Wait, hawakan muna natin. Ayan, hawakan na natin yung Chain Bridge.
So nagbukas siya noong 1849 and from then, naging symbol siya ng Hungary na nation awakening levels. Ganun. Ito yung itsura niya ng malapitan. Grabe, ang lalaki ng chain talaga. Though, common sense naman na malalaki talaga. Pero ngayon lang kasi ako nakakita ng chain ng bridge ng malapitan. Kasi yung mga bridge naman na pinupuntahan natin, walang chain, di ba? Yung gumagawin dito guys, kasi natatakot ako. Sila wala silang katakot-takot. Dire-diretso sila. Wala man lang tingin-tingin na gano'n. Oh my God, nanginginig yung tuhod ko na naman. Nanginginig yung tuhod ko para ako nahihilo. Hindi siya ayan guys, it's just that takot tayo sa heights talaga. Kahit nakapag-paragliding na to sa Singapore. Ay, Singapore, sa Switzerland Wala lang. May takot pa rin naman tayo. Ito yung view. Kahapon, nandito tayo, naalala nyo. Nung gabi. Ando naman tayo nung isang Doon ba yun? Doon ba yun? Saan yung yung Buddha Castle? Wait, Buddha Castle ba? Hindi to Buddha Castle, di ba? Basta kahapon nasa Buddha Castle tayo. And also, medyo sad nga guys kasi hindi natin napuntahan yung Fisherman's Bastion. Bastion. Kasi lalagay ko dito yung picture. Sayang andun na tayo kasi masyado tayong na-overwhelm sa mga bagay-bagay na ang ganda ng church, ang ganda ng ganito, kailangan natin kumain ng ganito. Kumbaga parang masyado siyang nag-cause ng nawala na yung itineraryong isa sa atin. Yan ang napuntahan, pasensya na. Pagka nagpunta kayo dito, take note, Fisherman's Bastion. Bastion? Or kung ano pa man ang tamang pronunciation dyan. Guys, hindi ko na kayang tumawid dun sa kabilang side. Kasi andito yung itinerary natin sa side na to. Natakot ako. Nakakalula kasi talaga. Nalulula ako. Alam nyo, ang maganda ding history dito, or istorya rather, itong Danube River na to, hinahati niya yung Budapest sa dalawa. Side ng Buda at side ng Pest. So ito guys, makikita nyo, ito yung side ng Buda. Where Buddha Castle, Fisherman, tapos yung church na nakalocate, tapos ito naman yung Pest na side, na kung saan kung ma-observe nyo, itong Pest na side, ito yung mas modern, dyan located yung St. Stephen's Basilica, yung Parliament Building, the rest ng mga sikat na tourist spots andyan sa Pest na side. Tapos ito, medyo masyado pa siyang traditional area, itong Buddha side. Actually, nag-upload nga po tayo sa Instagram. So, papakita ko dito yung photo. So, yung background na yan, makikita niyo yung mga buildings, very traditional pa, ganon. Sa Buddha side naman yun, okay? Again, Buddha side, yung traditional na parang atake. Tapos yung Pest side, yun yung mas modern and mas mga flashy yung mga buildings na makikita nyo. Let's go back, guys. At sumakay na naman tayo dito sa tram. Then, ang next stop naman natin, isang Central Market Hall. Dito tayo sasakay. Sa color yellow na tram na to. Dumating na ngayon tayo guys dito sa station na to. Ang pangalan Fovamter. Dito tayo lalabas guys sa side na to. Kasi sa Central Market Hall tayo pupunta. Ito guys, yung maganda na to na building, yan yung Central Market Hall. And bago tayo pumasok, yan po yung largest and oldest indoor market sa Budapest. Super tagal na niya, 1895 to, and 5 years ginawa yan. Grabe yung amoy. Grabe. Medyo hindi na namabang ang amoy dito sa daanan dito, ha. Ang makikita natin guys na binibenta dito ay food, souvenirs, and local products. And bawal po dito ang aso, ang bisikleta, ang scooter, at manigarilyo. Kasi dito po uso yung scooter and even yung pagdadala ng aso kung saan-saan. Welcome to Central Market Hall! Actually, meron pa mga sarado. May mga sarado pa. Pero meron na rin mga bukas. So, papakita ko na lang muna sa inyo kung ano yung mga bukas and kung magkano ang mga prices nito. Hindi pa tayo actually nakakalapit pero sana naman may mga presyo. Kasi yun ang problem kapag sa mga ganitong klaseng market. Wala silang presyo kaya parang magtatanong ka tapos baka iba-iba ibibigay sa inyo, diba? I'm just being honest guys and truthful to each and every one of you. Ayan, paprika. O, diba? Buti may price. 6,200 forint. Yung ganyan. This one ba? 1,100 forint yung ganito. Actually, alam nyo, masarap yung chicken paprika nila. The best. Chicken paprika is the best. And ito, 3,800 forint naman yung ganyan. Hi. Hello. Ayan. May mga sili din.
1,700. Foreign, yung ganito. This one naman, lavender. Lavender honey, 3,500. Foreign, yung ganyan. Daming mga iba't ibang products actually. Ito pa I think this is chocolate. O, diba? 2,300 foreign, yung ganon. Tapos iba-ibang flavor. Lint lang yung atake. Actually dito sa Hungary, usong-uso dito yung mga honey guys. And yung honey nila dito may mga flavors. Ayun na, tignan nyo. Iba't ibang halaman, bulaklak. Ito naman, tignan nyo, may mushroom, may truffle. Ito siya 4,400 foreign yung presyo niyan. Actually, iba-ibang klaseng truffle. May truffle na spinach onion, Mediterranean pesto. Ito naman, honey with Peruvian cacao powder. Pesto siya. Iba-ibang prices. Itong pesto is 3,000. Ito namang truffle na spinach and onion, 4,400 foreign. Yan di ba? Alam nyo guys, mabait yung mga mabait yung mga tao dito, like super. Kapag sila pa yung gustong magpa-video, you can take a video. Yung iba, yung mga pagkain talagang pinakikita pa nila para masama sa camera, ganung atake. Pero alam nyo, yung mga paprikang ganyan, hindi siya maanghang. Kala ko noon na maanghang Ay, ang galing 2,000 foreign. Yan siya. Hi! Dito naman tayo sa side na to. Ito naman mga pruteria. Pruteria, pero... tama, prutas nga. Akala ko gulay Grabe naman yung saging dito. Ang lalaki naman ng saging dito sa, Hungary. Yan, para lang may idea po ang lahat. Ang mandarin dito, 2,200 foreign per kilo. Grabe, pagpasensyahan nyo na. Kasi itong mga tindahan namin, sarado pa siya ngayon. Kasi parang ang aga-aga pa, tulog pa lahat ng mga staff, ganyan. So mamaya pang gabi gigising, tinutur ko lang kayo dito sa tindahan namin. Uy, Tia, pusit. Tia Pusit? Parang pamilyar sa Tia Pusit. Ba't bigla ko siyang binanggit? Magkakamukha guys, ng mga tinda. Baka sabihin niyo po ulit-ulit yung pinakikita ko, pero magkakamukha talaga. Iba-iba lang ng sizes, no? Puro paprika. Tapos chocolate. Ito guys, meron din sila ditong chimney cake. So, ang chimney cake nila dito, 2,500 foreign. Ayan, as you can see, iba-ibang flavors na yon. Mura dito, actually. Mas mura dito kaysa sa Christmas market. Tapos yan, may orange juice, 2,000 foreign. Fresh lemonade, 2,000. Fresh fruit salad, 2,500. Hello. Tapos ayan, meron chocolate fountain. Yung hot chocolate nila, 2,500. Yan. Grabe. Ang akala ko masyadong bukas lahat. Levels ng mga ibang central market na pinupuntahan natin. Medyo sarado pa talaga. Siguro mamayang hapon pa. Ito parang feeling ko paste to. 1,000 foreign siya. Paprika paste siguro. Gulyas paste. Fokhagima paste. Yan, parang ganun feeling ko yung mga atake niyan. Ito paprika Ito mga iba't ibang hamon. Hamon ba yan? Sausage. Bacon to grabe, ang laki niya. Kung bacon yan, ibig sabihin taba yan. Oh my god, grabe yung taba. Homemade sausage nila, 1,999 per 100 grams. Foreign ang presyo. Ayan, ito at least kakaiba. Mga t-shirtan naman dito. So, yung sweater, pambata, 11,200 foreign. Ito naman, mga mug, 3,200 foreign. Grabe talaga yung pagbigkas natin sa pera nila, foreign. Talagang grabe. Ganon. Meron pa actually taas. Check natin para umakyat tayo. Grabe naman kasi. Ang taas-taas, nasa second floor ata ang ibang mga binebentang kakaiba. To be honest, I don't know kung parang ang aga lang natin para kukunti ang tao. Pero kasi after lunch na yung time Ito guys, yung crowd ng 2 p.m. Itong nakikita nyo sa likod ko. Okay, so yung mga nasa taas yung non-perishable. Non-perishable? So mga magnets, Kung gusto niyo ng magnet, 800 for rent. Ang mura dito Ang mahal ang bilhin natin. 2 euros lang Ang bilhin natin 3. Tapos meron Budapest dolls. 4,800 foreign. Usually guys, parang masasabi ko na yung atake nito is yung atake ng Benton Market sa Vietnam. Tapos yung pinuntahan natin sa Danang na I forgot yung name. Basta may pinuntahan din tayo sa Danang. Ganun yung atake niya. Madami din silang binibentang cashmere dito. Ayan
Mga dolls. Uso talaga sa kanila yung ganyan, no? Tarananan! Actually, alam nyo, ang dami ditong taga-favorite country natin, which is India. Madaming turista ngayon. I don't know why, pero ang dami. Super dami. And looking forward to go back there, guys, next year. Manifesting. Sana makabalik tayo. Ayun, no? Mga nasa likod natin. Di ba? Dami. Ang ganda, guys, ito pang Christmas. Na? Atake. And yung mga ganito. Yung parang pang Russian something. Sila Elvis Presley, Donald Trump, Kamala Harris, yung taga-Ukraine. Meron silang ano dito. Ayan, sa mga mahilig mag-shot dyan. 1,000. 1,000 forint lang isa. Sa mga travel content creators namin na mga madalas uminom. The Sensons, Maki, Jax. Inyo na to. Talagang may pag-name drop na gano'n no? Huwag niyo sa kanila sasabihin, guys, na minimension ko sila dito sa vlog na to. Sabihin sa akin, pagka ganun, minimention mo kami pag ganyan-ganyan. Ano meron dito, guys? Actually, dulo na to eh. Ba't ang dilim sa baba? Ano meron? Ano meron dun? Ano to? Hungaricum. Street of Unique Hungarian Products. Grabe. Legit ba yan, ha? Grabe, ang dilim ng papasukin natin. Pero sige. Feeling ko naman hindi tayo matachop-chop dito, no? Is this okay? Oh my God, ang dilim! Tama ba to? Hala, sama tayo? Hala, ano ba to? Yung mga tao kasi nagpupuntahan dito. Hala. Teka, dumiretso tayo dito. Sundan natin kung asan yung mga tao papunta. Bakit naman kasi sumusunod tayo sa mga tao? Hindi naman kasi natin yung itinerary. Ano? Ba't naman kasi tayo, dyan? Guys, walang katao-tao. Grabe, ang creepy pa naman na itsura. I know. Kaya siya sarado yung iba because Sunday. Okay, kasi Sunday ngayon. Grabe ang ang lamig ng kapaligiran dito. May mga spices, may mga paprika. Wait, paprika ba inaamoy ko na yun? Mamaya, hindi paprika yun. Ayan guys, sinusundan lang natin yung mga to. Kasi nakalagay Aldi eh. Ang alam ko kasi Aldi, supermarket. Di ba supermarket yun? Okay, so ano to? Ay, nako. Ayan. May liwanag na ako nakikita. Grabe, ang dilim ng dinaanan natin. Oh my God, tama! Aldi! Aldi. Ang collab team ni Maine sa Aldab. Alden pala yun. Ang cute, guys. So, Advent. Tapos ito, Rose. Ayan. O, diba? Supermarket ang atake. Pero bakit ba tayo nagpunta dito? Actually, hindi ko din alam kung ba tayo nagpunta dito sa supermarket. Hindi naman tayo mamimili, pero bibili tayo ng tubig. Ganun ang gagawin natin. Ayan, ang mga taong nagtitipid sa bakery section kumakapit. Now guys, sasakay naman tayo ng metro. From here sa ano yan? Nakalimutan ko na naman kung paano ito bigkasin. Basta dyan tayo sasakay sa line number 1. Pupunta naman tayo ngayon sa Heroes Square. Grabe, dito na naman tayo. Sabi ko, ayoko na. Wala tayong choice. Kailangan natin sumakay. Andito ngayon tayo, guys. And pupunta tayo ngayon dito sa Hosok Tere. Okay? Diyan, ang ibig sabihin yan kasi is Heroes Square. We're here na, guys. Ayan, Hosok Tere. Let's go. Grabe naman. Ito agad yung exit. Sana all ganito. Ganito sana lagi. Yun nga lang, parang dito sa line na to wala akong nakikita, guys, na pwede nating daanan na parang may lift, gano'n. Ayan, guys, welcome sa Heroes Square. Wait, tumawid na muna tayo doon. We're here na, guys, sa Heroes Square, ang one of the largest and most important squares dito sa Budapest. And actually, itong square na to ino-honor yung 1000th anniversary ng Hungarian conquest dito. Tapos, guys, itong central column na to, yung nasa gitna, may taas yan na 36 meters. And ito, guys, 7 na yan. Ang sinisimbolize naman yan is yung 7 Magyar tribal leaders na nagtatag ng Hungary.
And also guys, kapag ka dinire-diretso nyo ito, itong daan na to, ang tutumbukin yan is yung thermal bath. So yung thermal bath na yun, isa din yan sa mga sikat na tourist spots dito sa Budapest. Pero kasi tayo personally, hindi kasi tayo maganong tao. So if ever kung kayo po, ang mga trip nyo in life is mag-thermal bath, mag-onsen, ganyan, mag-sauna, pwede kayong magpunta doon. Meron po dito. So, ilalagay ko dito sa screen yung pangalan ng thermal bath na yon. Pwede nyong puntahan at highly recommended yan ng karamihan na nagpupunta dito sa Budapest. Yun nga lang po, again, disclaimer, hindi kasi natin hilig magpunta talaga doon. Okay? Ngayon, sumakay na muna tayo ng bus at magpunta tayo sa famous fashion street dito sa Budapest. Ito po, actually ang pwede nating sakyan dyan is 105, bus 105 and bus 210B. So 6 minutes pa. Meron kayo nyan guys ha, dyan na lang kayo magbase. Diba na ngayon tayo guys ng bus and dito tayo binaba sa kanto ng Ferris wheel na sinakyan natin. Konting lakad lang, 20 calories daw ang mauubos natin, sabi ni City Mapper. Ang maburn natin sa 5 minutes na walk. Parang nalaman yan. Pero yan. Again, this is just a plain fall or mga leaves. Pero ang ganda. Gusto ko yung ganyan talagang tingnan sa ice. We're here guys sa Fashion Street, Budapest. And ano ang dapat natin i-expect dito? Mga mamahaling brands. And anong dapat natin gawin? Huwag pumasok sa loob because of matetempt. Pero hindi din naman tayo bibili. Dahil wala din naman tayong pambili. Basically, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga shops na meron. Diba? Ayan, so may Lind. Chocolate dyan. Dito sa side na to may Bobbi Brown. So makeup yon. And this one is Lacoste. Lush. Mabango na naman dyan pagka nadaan tayo. Ganun usually eh. Grabe ang ganda ng diretso na to. Yung tipong pagdating mo dun sa dulo, grabe yung kaliwanagan ng langit. Para bang tipong pagdating mo dun, lahat na ng gastos nagawa mo na. Ito meron dito Calvin Klein. Pero alam nyo, mura yung Calvin Klein or yung CK sa Australia eh. Meron tayong talaga butik ng madalas, no? Meron tayo actually trip again. Sana manifesting sa Australia. Pero yun gusto nyo yun, diba? Meron tayong biglang napatigil na ganun bigla eh. Ito may Tommy, may Boss. Ay guys, ngayon lang tayo nakakita ng ganito ng tubigan dito. Pero hindi siya nag-work na, no? Paano siya ganun? Hindi siya nag-work. Parang first time sa eyes natin tong World of Souvenir na brand. Pasok nga tayo. I wanna see that. Paano yung mga tinda nila? Tingnan natin. Ah, okay. So lahat ng tinda nila dito. Lahat ng local products. May paprika. Ito parang ang sarap-sarap nito. Is this oil ba? Or oil ba to? Or vinegar? No? Ano ba siya? Parang oil eh. Kasi masyado siyang mabagal gumanon, no? Ano ba to? So yung mga tinda dito, paprika galore. Andito yung price. So 5,250 forint. Ito may mga maliliit din. Actually, maganda dito. Maganda yung shop na to. Organized siya. Ito naman, 6,450 forint. Pero parang mas mahal dito. Mas mura sa Central Market Hall. Ito naman, okay siya. Very Christmas items. Ayan. Gin. So, chocolate. Lavender chocolate? Nice. Check natin. Magkano siya? 2,550. Parang magandang subukan tong lavender chocolate na to. Grabe naman, nabudol agad. Is it garlic? Ano to, garlic? Ah, hindi. Chocolate. Ayan siya. Ito yung mga products na iba, Uy, parang ang sarap nito. What's this? Lavender white chocolate swirl. Grabe. Pwede palang gawin sa chocolate yung lavender, no? 6,450. Tapos biglang mabasag sa kamay natin, no? Atake yan. Ito ano to? Buti na lang may translation to, lavender apricot jam. Parang hindi ko amats yung apricot. Parang gusto ko guys tikman. Tikman nga natin para masabi ko sa inyo kung lasang bulaklak o hindi. Lasang bulaklak.
Sige, bumili tayo isa. Sige, bumili tayo para supportahan din natin si Lola. Si Lola, mga Lola. Yan. So, tinignan natin yung stuff, special Hungarian chocolate na lavender. Actually, ang nakahook sa atin sa kanya is lavender. Yung atake na yun. Oh, atake to, oh. Amsterdam. Amsterdam siya. May mga ganito din dito. Pang ano, pang display. Ay Van de Guzman. SAG. Can you visualize it, guys? Kano ba isa? Wow! Paano mo naman bibili? Grabe. Pero ano siya, 600 foreign isa. Kaya pa dito Marlboro. Wow. Yossi pala. Grabe. Ba't naging Yossi? Baraha. Playing cards. Magkano siya? 1,290. Though I don't promote this one. Pakakala nyo, nagulat lang ako. Grabe naman. Kutsara, tinidor ng mga malalakas kumain. Magkano to? 3,900. Makabili. At pagbibigyan ng mga kaibigan. Ito, oh. Shot glass. Oh. Pang kay Just Got Fed, mahilig uminom. Oh, ito, para kay Marbs, mahilig magkape. Oh, ito naman, para kay JM. Para itaklob niya yan sa ulo niya. Ito, para kay Kokoy naman to, na napaka-artsy. Yan. Grabe, no? Paano kapag hindi na Pasko, saan na nilalagay yan? Sa storage. Ang tagal naka-store sa storage. Ito mga duck. Ano to? Oh, ito naman para kay Maki. Mahilig kumain ng mga kutkuti na random, na super randomatic. Bawat punta sa ibang bansa kung ano-ano binibiling ganyan. Ito oh, para sa mga mahihilig sa alak. Meron dito, gin. Ang cute naman ng gin na to, color pink oh. Raspberry. Ayokong kunin mo kami basag natin. Pero ito may iba't ibang flavor. May apple, may peach, pineapple, strawberry. Ito mga lavender ulit oh. Ano to? Salt? Ano siya? Kala ko may amoy. Wala naman ako maamoy. Ano to? Oil? Ba't hilig nila maglagay sa ganito? Tanungin natin kung ano to. Excuse me, what's this? Is this vinegar or oil? No, this is oil, basing oil. You can put it into your base water or on your body after basing. Okay. Thank you. And a little bit more have, because some of them doesn't have English on them. This one contains these type of basing crystals. This one is shower gel, and this one is the same oil like this. This one. Okay. I thought it's oil for food. No. Okay. The oil for food is that one. This one. Yes. This is sunflower oil. Sunflower oil. With paprika. With paprika, yes, and with carrot and onions. Okay. Dried onions. This one, is this paste? Yes, these are made from paprikas, or at least these two are only paprika. One of them is the spicy, and one of them is the non-spicy. Usually the one with the red circle is the spicy. Okay. With the white circle you will find the sweet one. Okay. And the orange ones are called guyash cream, which is not just paprika, but tomato, onion, salt, and other ingredients. Can you suggest the best seller for me, please? What's the best one? I mean the small only. Which is the best? In my opinion, This one? this would be the best. This is paprika cream like this. Where can I put this? You can use it for cooking. Cooking. You can use it on maybe just spread on bread, for example. Bread? Yes, Really? yes. It's kind of a multi-use thing. Okay, 1.5 lang, mura lang. Okay, I'll buy this. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Ayun guys, binigyan tayo, napakabait, o diba? Kaya minsan ayoko talaga nagpapa-explain kasi nabubudol tayo talaga. Ganun talaga ang atake doon. Ito mga magnet. Meron din dito. Magkano kaya siya? Check nga tayo ng isa para lang mapakita natin sa inyo yung presyo. 1,800 foreign. Yung ganyang magnet. Ito, mga pang journal. Nakabili tayo guys, and ang binili natin is yung paprika paste and also yung lavender chocolate. So 4,050 foreign in total yung binayaran natin. Actually gusto ko talagang masubukan natin yung lavender chocolate kasi parang kakaiba siya. Ano kaya lasa niya? Parang lasa bang yung rose petal? Minsan kasi diba yung rose petal merong mga food na ganon or what? Tapos yung isa namang paprika paste naman, gusto ko siya ilagay sa food. Experiment lang. Tignan nyo, ang mahal sa mga touristy places na mga chimney cake. So 4,500 foreign, yung with Nutella filled with ice cream, no?
if ever guys, kung gusto nyong makamura, pwede kayong pumunta doon sa merong St. Stephen's Basilica sa gilid, katabi ng langgos na kinainan natin. Ayan. Another Christmas market na mayroon dito sa Fashion Street. Pero alam nyo, ang pinaka-bias natin sa lahat ng Christmas market na napuntahan natin, in total 4 na, is yung sa St. Stephen's Basilica. What's this? Mga dried. Amina mo yung orange. Oh. Nice. Ngayong Pasko, nagniningwing ang Pilipino. Sumabay, sumunod, damdamin nila aliwanag ko. Dahil ikaw bro, dahil ikaw bro. Pasko, Filipino. Ang random. Ang random. Biglang kumanta. Ito guys, mga food. Pero parang busog pa tayo dun sa nakain natin. Alam niyo, ang sarap ng langgos pero ang bigat niya sa tiyan, like literally. Hindi tuloy tayo kumakain. Napapansin niyo ba? Oh, this one looks good. Uy, aliwanag. Guys, sausage, mga pork, beef, ganyan, chicken. Daming food, oh. Guys, bakit yung mga nagtitinda dito, ang tawag sa akin, anyo nga sa'yo? Keshimnida, mukha na ko. Mukha ba tayong Korean? Mukha ba tayong Korean? Sa itsura na to. 사랑해요. 미 인지컴 입니다. MB까지 밥 주세요. akala nila Korean tayo. Grabe. Hindi ako makaget over. Atake, merong lechon baboy sa barangay Kabukbukan Elementary School. Wow, nag-elementary school sa Talavera, Nueva Ecija. Random, saan nangyaling yun? Sige. Atake, grabe naman sa pagkaano yan, pagkabaluktot, daig pa ang kutsinilyo. Anong lasa kaya niyan? Ayun, para hindi na tayo bumalik doon sa St. Stephen's Basilica. Dito na tayo bumili ng mulled wine. Okay, sige, ngayon na tayo bumili. Hello, is this where I can buy mulled wine? Hot wine, yes. Hot mulled wine? Yes. Mulled? Mulled? Yeah. Yes. Yeah, one please. Yes. Okay, thank you. Which one is the best? It's repeat please. Which one is the best? The good. It's a better. Okay. It's stronger but better. Okay. Hungarian is like more alcohol. Yes. Less alcohol only. I mean, I want the less. Okay, magic. For once, so yeah. Hard. Okay. Ay, atake, atake, nilagyan ng alak. Wow, that's the magic? Oh, yes. Oh my God, the magic is the, the gin. So delicious. Delicious, yes. I love gin, like literally. The wine? Yeah, the wine. Sorry. Atake, kumukulo. Oh. Wow. Yes, I give a napkins because so hot. Yes. Okay. Oh, so hot nga. Yes, other glass for okay. Like to put it? Yes. Okay. Put it. Okay, wait a minute. It's good? It's I want this. Thank you. Okay, you're welcome. Magkano ba? Hindi ko tinanong. Magkano? How much is this? Please? The price is 4,300. Ay, Diyos ko, 4,000 pala. Yeah. Pamabayad natin guys, Gcash card. Card, yeah. Yes, that. Okay now? Yes, thank you so much. Thank you so much. Yeah, thank you. Same to you. Yan. So guys, ang atake, tinanong tayo, do you want magic? So sinabi ko magic. Okay, I want magic. Sabi ko ganyan, gusto ko lang magic. Sabi ko, tapos sinabing ganun, yung magic pala, magic, sabi nung katabi, magic with alcohol. Tapos sabi ko, no alcohol. Tapos ang sinabi nila lahat, gumanyan sa akin, you don't want magic? So yung ganito sabi ko, I know, I want magic. Grabe, nahiya tayo sa part na yan. So itong drink natin, may magic. Ibig sabihin pala dito sa Budapest ng magic, alcohol. Mahal nito, 4,000. 4,000 na, 4,000 forint. Ayan, so ang katumbas niya ay 770 pesos. Ito ha, 770 yan. So, ayan. Ngayon ko lang pinanood yung Ninja series mo. Maraming salamat po sa pagpapanood. Shoutout sa iyo, Miss Tina Besamis. Gusto ko yung nag-Gcash amount reveal tayo. Diba? So, unang tikim to.
Shout out po. Ayan, special shout out sa nasa broadcast channel natin sa Instagram kay Gani Marquez. Ayan, ito na Gluwin. So, ito ang ibig sabihin kasi niyan, mulled wine, yung salita na yan. Tapos ang ating friend na si Arnold Michael Lin, o mas kilala bilang TF, friend namin nila Jax. O, ayan, mulled wine. Kung napapanood nyo itong dalawa, kayong dalawa ang dahilan kung bakit natin ito binili, ha? Kayo ang dakilang pusher. Daming tao. Itong binili natin, may magic to. At yung magic, alak. Ay, sa corner kasi baka mamaya. Grabe, isang shot yung alak na nilagay. Oh my God, ang sarap! Guys, hindi siya yung parang wine na iniinom natin sa Georgia or kahit sa Pilipinas or kahit saan. Iba yung lasa ng mulled wine. Ang sarap, parang hindi ko nalalasahan yung pait. Tapos nalalasahan ko yung grapes. Alam niyo yun, yung patas. Ay, ang sarap. Pero tridor ata ito, ha. Kasi ewan ko lang, share ko lang sa inyo. Kasi nung kabataan po. Wow, nagkwento. Nung kabataan po, nung high school at nung college. College ata to. Ay, di, nung college pala. Ba't ba high school? Di naman ako umiinom ng high school. So, nung college, nung acquaintance party namin, yan, akala ko okay yung The Bar Pink Gin, yan, akala ko okay siya. Tapos, tridor pala siya, guys. Inom kami ng inom na ganyan. Tapos, umipekto after, grabe, yun, dead buds kami ng mga ganong atake. So, baka ganito ito. Baka ito, masarap-sarap lang ngayon. Tayo mamaya, tulog ako mamaya, may flight bukas. May flight bukas, papunta tayo ng bukas, Switzerland. Ang sarap. Ang sarap. No regrets. Worth it siyang itry. Nagustuhan ko, guys, ang mulled wine. Again, this mulled wine with magic dito sa Budapest is Ivan DJ approved. Pero ang mahal niya, ang mahal niya 700 pesos. Guys, so parang gusto ko ng chimney cake. Parang gusto ko ng chimney cake, kaya lang ang atake, ang layo ng chimney cake na tinuturo ko sa inyo na mura. Doon sa may St. Stephen's Basilica. Andito tayo ngayon sa Fashion Street area. Mas mahal dito ng 170 pesos. Kinumpute ko. Ano ba, dito ba tayo sa malapit na o lalayo pa tayo ng super layo? Dito na lang, no? Kasi aalis naman na tayo bukas. Kasi dito, guys, tignan nyo, 4.5. 4.5 ang chimney cake dito. Ay, guys, hindi na kinakailangan lumayo. Ito siya, may other branch dito. Then mura lang, 3,000, no? For rent. Okay, sige, order tayo, guys. Kahapon lang actually yung Twix. One Twix chimney cone. Ito, guys, ang ating binili, Twix cone. Ito, guys. O, diba? Pumili tayo ng chimney cake bago tayo umalis dito sa Hungary. We're done eating, guys. And now, babalik na tayo sa ating hotel. Sasakay tayo ngayon dito sa Metro Line 1, Boros Martirter. Ay, masulit ang ating diba? We're back, guys, dito sa ating hotel room and tapos na po ang ating exploration dito sa Budapest. And so far, lahat naman po ay napuntahan natin. Pero yung isa nga lang, yung Fisherman's Bastion is hindi natin napuntahan. And also, merong mga nagko-comment na rin sa atin nito before. Kaya lang, guys, napakahaba po kasi ng pila doon sa sikat na cafe dito, which is ang New York Cafe. If ever kung mahilig kayo sa coffee, mahilig kayo sa coffee shop, ganyan, etc., is pwede kayong magpunta doon. Umagang-umaga pa lang, puntahan nyo na siya. Kaya lang kasi tayo, hindi na tayo nagpunta doon because, number 1, is hindi naman tayo nagkakape. Number 2, is parang feeling ko, napuntahan na natin yung magandang coffee shop na nagandahan na ako doon sa museum na pinuntahan natin sa Vienna. And number 3, is madami pa tayong time na pwedeng magawa doon sa pagpila sa New York Cafe, okay? If ever kung gusto nyo, puntahan nyo po siya. And so far, okay naman po yung experience natin dito sa Budapest. Medyo yung iba, parang medyo may pagka-komplikado yung validation process sa mga tickets. Kaya ang kinuha natin is 72 hours. And aside from that, nakakain na din naman natin lahat ng mga gusto natin kainin dito. Yun nga lang, hindi tayo nakakain ng goulash soup. Pero parang medyo connected na rin siya kasi nakakain naman tayo ng goulash sa Czech Republic, kung naaalala nyo. If ever po, kung naghahanap pa kayo ng mga ibang pupuntahan na hindi natin na ipakita dito sa vlog natin, sa Budapest vlog natin, ilalagay ko po dito sa screen para pwede nyong
lagay sa inyong itinerary. And again, thank you po for watching. And alam nyo, totoo nga ang sabi nila, itong Central Europe ang isa sa pinakamurang area dito sa kontinente na to. Okay? So, parang yung Czech Republic, yung Austria, and even this one, yung Hungary, is hindi naman napakamura, pero mura siya kumpara sa mga Spain, Portugal, France, ganyan. Kaya if ever kung kayo po ay medyo tight budget tapos gusto niyo pumunta sa Europa, ito po yung mga ilagay niyo unang-una sa mga listahan. And marami pa naman pong vlogs na pwede kayong mapanood. Again, tulad ng mga sinasabi ko, watch kayo ng mga vlogs ng mga foreigners and even yung mga Pinoy para iba't ibang klaseng perspective yung makikita nyo. Tayo po, kung tatanungin niyo ako, mahirap siyang i-rank personally. Pero nagustuhan ko yung nagustuhan ko yung Vienna tuloy. Nagustuhan ko yung Austria in general. Pero nagustuhan ko din yung Czech Republic and even this country which is Hungary. Kaya medyo parang ang unfair kung sasabihin ko number 1 yung Austria. Paano naman to Hungary? Ang ganda din nung Buda and Pest area. Tapos maganda din naman yung Czech Republic which is yung Prague. Nahihirapan ako dun sa part na yun. Parang ang hirap ang level ng hirap ko sa pagkukumpara is yung level ng hirap ng pinagkumpara ko noon yung Barcelona at Madrid. Kasi maganda guys talaga yung tatlong bansa na to. Bigyan nyo ng chance and super worth it. Again, maraming salamat po. Abangan nyo pa po ang mga susunod nating vlog dito sa Europe. Again, if ever hindi nyo pa po ako pinapollow sa ibang social media platforms, feel free to do so. Ito yung mga social media accounts natin, yung TikTok and Instagram. And also, active na tayo ngayon sa ating Facebook. Ayan, happy 124,000 followers po dyan. And also, by the time na pinifilm natin to, happy 80,000 subs! Yay! Again, this is Ivan Digasman. Abangan niyo po yung mga susunod nating vlog dito sa Europe. So, yun lang. Thanks!